Hey guys, good morning. Another day na naman. Papasok na naman tayo. 7 hours ako magtatrabaho ngayon. And bago ako pumasok, gusto ko lang mag-share nito. Okay, ito yung nabasa ko. Sabi niya, bakit pag nagkaanak ang babae, stuck na lang siya sa pagiging housewife at ina? Pero pag ang lalaki nagkaanak, he continue his life na parang wala lang. Nakakalungkot minsan na andito lang sa bahay, di man lang makalabas kahit saglit. Ito ang masasabi ko sa'yo, ate girl, na kahit babae ka, huwag mong hayaan na ma-stuck ka sa ganyang buhay. Sandali yung aking eye drops ay natulo sa mata ko. Huwag mong hayaan na ang buhay mo ay parang matali lang sa pagiging ina, sa pagiging housewife. Kung nagagawa ng lalaki na mag-multitasking, makakaya mo ring mag-multitasking, okay? Ito, sabi ko sa inyo, huwag niyong idepende ang buhay niyo sa ibang tao. Alright? Na kahit ina na tayo, hindi lang doon iikot ang na kahit ina na tayo ay hindi doon matatapos ang lahat. Okay? Na tayo ay pwede pa rin multitasking, magtrabaho, maging ina, gawin ang mga dapat natin gawin bilang isang, yung parang, anong tawag doon? Yung magawa pa rin yung mga dapat natin gawin. Huwag natin kalilimutan na gawin pa rin yung ating mga, yung buhay na ginagawa natin noon, nung kabataan natin, nung wala pa tayong asawa, ganun pa rin. Huwag mo yung kalilimutan, okay? Pag-aralan mo lang kung paano mag-multitasking, okay? Kasi ako, yan ang ginawa ko. Pinag-aralan kong mag-multitasking. Pinag-aralan kong pagsabayin ang pagkakaroon ng trabaho at pagiging ina, okay? Ang pagkita ng pera, yan. Pinag-aralan ko lahat ng yan. Dahil katwiran ko, mahirap ang umasa at mahirap iasang buhay sa ibang tao, lalo na sa lalaki, okay? Kaya kahit may anak ako, talagang sinikap ko na makapagtrabaho pa rin. Alam mo yun, pinagsabay ko yung karir ko. Nung maliit pa ang anak ko, kahit kabuntisan ko noon nagtatrabaho na ako, alam ko na iba't iba ang mga babae. Pero ito masasabi ko sa inyo, makakatulong yan kung tutulungan nyo din ang sarili nyo na maging multitasking, okay? Para sa inyo din yan, girl, okay? Lalo na pag kayo ay mangailangan ng pera, mangailangan anytime, pag dumating ang panahon, di tawag dalangin, maghiwalay kayo ng asawa mo, or not just maghiwalay, pero yung lalaki is walang ginawa sa buhay niya para ayusin din ang buhay. Malaki ang may itulong nun sa iyo upang matulungan ka rin ito na hindi ka ganun mahirapan sa buhay, okay? Ito masasabi ko sa inyo, masarap magkaroon ng sarili nyong pera. Kasi mahirap na ang pera mo hihingin mo or iintayin mo pa sa ibang tao, okay? Lalo na kung ito ay yung lalaki ay hindi marunong magkusa. Meron mga lalaki na hindi talaga marunong magkusa. Hindi nila alam na, alam mo yung common sense, hindi nga nila alam na nagpi-period ka yata or akala nila may pera kang bumabalong sa bulsa mo, ganun, na makakabili ka ng napkin anytime. Hindi ka makakabili ng napkin kung wala kang trabaho, di ba? Kasi sabi ko sa inyo, bawat desisyon natin sa buhay na ginagawa natin sa buhay is may kapalit yan na kagastusan, okay? Lahat ng ginagawa nating kagastusan, may kapalit yan. May pera yan, may kagastusan yan. Kagaya ng bisyo, pera yan. Alak, sigarilyo, may pera yan. May kapalit na kagastusan. Kumbaga, susustentuhan mo yan ng pera. Pupunduhan mo yan ng pera. Ang pagkain mo, ang pamumuhay mo araw-araw, ang pagkakaroon ng anak, okay? Lahat yan ay kinakailangan ng pera. Kaya ikaw, ate girl, huwag mong isipin na doon na lang matatapos ang buhay mo sa pag-aasawa. Sabi ko nga, pag-aralan mo lamang kung paano mo i-handle lang iyong oras, okay? Kung hindi mo makaya ngayon, ito ang technique, okay? Kung hindi mo makaya ang buhay mo sa isang bagay lamang, ibig sabihin, huwag ka nang magte-take ng iba pang mga bagay na hindi mo makakaya, okay? Na hindi mo makakayang sustentuhan, punduhan, or paglaanan ng panahon at oras, okay? Kung sa isa pa lamang ay nahihirapan ka na, isang anak or, nahihirapan ka na, ito yung pinakamagandang advice ko sa'yo. Huwag ka nang mag-anak ng marami. Kasi pag nag-anak ka ng marami, lalo kang mahihirapan, girl, kung hindi mo nga ma-figure out ang pagkakaroon ng isang anak lamang at pagiging isang housewife. Okay? Kasi kung dadami yung anak mo, mas lalo kang mahihirapan kumilos. Mas lalong liliit ang mundo mo. Mas lalong hindi mo magagawa lahat ng mga bagay mo. Okay? Kaya ako pinili ko isa lang maging anak ko. Okay? Nung maliit pa ang anak ko, ang ginagawa ko,
hindi lang ako basta nag-i-stay lang sa bahay. Inilalabas ko din yung anak ko. Pinapasyal ko siya sa park. Kaya nanonood kami ng sine, kumakain kami sa labas. Yan ang ginagawa ko sa anak ko. Or pag shopping ko siya, yan, nung maliit pa siya. Or ilakad-lakad ko siya sa parke. Yan, maglakad-lakad kami mag-ina nung bata pa siya, nung maliit pa siya. Hanggang sa dumating na yung time na papasok na siya sa school or pumasok na siya sa school. Doon yung time na naisip ko na, ilang oras siya sa school, papasok siya sa school. Sayang ang mga oras na nandun ako sa bahay na hindi ako kumikita ng pera. So, naghanap ako ng trabaho na pwede kong simulan ang trabaho habang nasa school yung anak ko. Kasi may trabaho ditong makikita ka na part-time or full-time. So, meron trabaho dito. Ibig sabihin, kung magtatrabaho ka ng full-time, 8 hours yun in one day. And then, 40 hours yun in a week ba or 2 weeks. Ganyan. Andali, natulo yung sipon ko. Sipon naman na natulo. Okay. Tapos, kung may makuha kang trabaho na, yun nga, yung part-time lang, merong 6 hours, 4 hours na trabaho, may makukuha kang ganon. Yun. Naghanap-hanap ako ng mga trabaho na pwede kong gawin, pwede kong pagsabayin habang nasa school yung anak ko. Kaya ang napili kong trabaho noon na nakita ko, sabi ko, alam ko na kung anong pwede kong maging trabaho. Magbabag ako ng mga groceries. Kasi tumatanggap sila doon ng, syempre mga mami, ganyan. Sabi ko sa kanya, nung in-interview ako, ako may anak na isa. Hindi ako makapagtrabaho ng buong maghapon kasi may anak ako na pumapasok sa school. Pag Wednesday, maagang lumalabas yan. Minsan 1:30 pa lamang labas na siya. So sabi nung team leader namin, sabi niya, sige, gawin mo. Paglabas na yung anak mo, ay di sunduin mo, tapos isama mo dito. Yun, pag ganun. Tapos, o kaya naman, paglabas na siya, labas na din ako, ganun. Or bago siya lumabas, kailangan makalabas na din ako sa trabaho para masundo ko siya sa school. Ganun ang ginawa ko. At unti-unting inipon ko yung pera na kinikita ko. Okay, kasi you'll never know. Lagi kong iniisip yung mga pwedeng mangyari, mga posibleng mangyari sa buhay ko. Kagaya ng paghalimbawa ay ito nga, nawalan ako ng trabaho or nagkasakit ako or magsawa yung asawa ko sa akin, iwanan ako, 'di ba? Makakita ng ibang babae sa buhay, okay? So at least meron akong pera na magagamit ko upang makatayo uli sa sarili ko. Ganun yung laging iniisip ko. Ganun yung laging pinaglalaanan ko sa sarili ko, kaya lagi ako nagtatabi ng pera. And yun ang nakatulong sa aming mag-ina. Yan, lagi ako nagtatabi, kaya yun. Kaya natutunan ko talaga yung pagtatabi ng pera hanggang ngayon. Yan, nagtatabi ako para sabi ko, hindi mo alam yung pwedeng mangyari sa hinaharap. Hindi mo alam kung ano mangyayari. And sabi ko nga sa inyo, naranasan ko rin na mawala ng trabaho. May times na kapag lumilipat kami, nawawalan ako ng trabaho. Siyempre kasi lilipat kami, alam nga naman isama ko yung trabaho ko sa akin. So, hindi ko magagawa yun. Kaya, yun yung time sa nagtatabi-tabi ako ng mga pera para magamit ko kung sakaling wala pa akong trabaho para masustentuhan pa rin yung sarili kong pamumuhay. So, yun ang technique. Huwag mong ilalaan lang or isesentro lang yung buhay mo sa pagiging nanay at pagiging housewife. Kailangan ilaan mo yung isip mo sa lahat ng maraming bagay. Isentro mo siya as in 360, ganyan. 360, ganyan. Ano ba yun? Yung kuha ng 360 captured, ganyan ang pagiging nanay. Hindi lang pagiging nanay, kundi pagiging individual na tao. Kailangan is, hindi isa lamang yung titingnan mo. Hindi siya, anong tawag din? Hindi siya isang one-way street lang ang buhay. Marami yan. May two-way street, hindi lang two-way street, kundi four-way street ang buhay, okay? Sabi ko nga parang 360 yan. Pero four-way street, kumbaga may left, may right, may front, may back. Ganun ang buhay. So lahat yan is iikutan mo, parang mundo, di ba? Ang mundo umiikot. Ikaw, iikot ka rin sa lahat ng maraming bagay. Kung ang mundo nagawang umikot sa buong mundo, ikaw magagawa mo ring umikot sa buhay mo. Iikutan mo ang buhay mo sa lahat ng maraming bagay. Ikaw ay magiging nanay, magiging tatay, magiging empleyado, magiging boss, magiging kargador, magiging katulong, magiging cook, magiging cashier, magiging accountant.
Lahat yan ay magiging role mo sa buhay at yan ang role natin sa buhay. Alright, papasok na ako kasi 10 minutes na lang, wala na tayong oras. Maglalakad pa ako at kukuha pa ako ng communicator namin. So hanggang sa muli, sana nakatulong ito sa mga housewife na hindi alam ang gagawin. Okay? Bye!